mga sinasabi dito na makikinig tayo sa salita ng Diyos at susunod tayo sa salita ng Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig, di ba? Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya doon lamang tayo makikinig at sumunod sa kanyang salita. At sa ikatlong punto, dito na po tayo magtatapos. Ibahagi rin po natin ang salita ng Diyos. Tulad ni Noe, binahagi. Bago magunaw ang bago nagkaroon ng baha, ay nangaral na rin si Noe dito sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 5, sinasabi rito, dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, inunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang pito ng kasama. Noong unang panahon pa naman, nang bago gunawin ang sanlibutan, ay nangangaral na si Noe. Tulad ngayon sa panahon natin, yan rin ang ninanais ng Panginoon bilang sumasampalataya sa Kanya na ipangaral rin natin ang Kanyang salita. Mababasa natin sa Romans chapter 10 verse 17 sa Romans chapter 1 verse 16 na sinasabi sa Romans chapter 1 verse 16 na hindi ko ikinakahiya ang mangaral ng salita ng Diyos sapagkat ito ang ikaliligtas ng tao. Ito ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin na para sa ikaliligtas ng tao. At dito sa Matthew chapter 10 verse 33 ay isinasabi nito ng Panginoon na ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay sa akin nagtatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsulit sa akin. Kaya kung mangangaral man tayo ng salita ng Diyos, hindi tayo